ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. Lumipas ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangang gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumakas sa ating lugar." Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ng mga Israelita. Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lunsod ng Pito Matramises, mga lunsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi, ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ng mga Israelita sa iba't ibang bayan, kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong walang awang pinahirapan. Iniutos naman ng Faraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at hayaan namang mabuhay ang mga babae. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na yan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang Faraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pangaalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro, na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagbumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog.
Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po yun? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Kubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano yung hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises. Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. Ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sabi ni Yahweh. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong sukuin? Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng Faraon ang mga kababalaghang ipinagagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito. Ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis sa mga tao. Pagkatapos nito, nagpunta sa Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi nila, ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na payagan ninyong pumunta sa ilangang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Sinong Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagan kong umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita, sagot ng Faraon. Sinabi nila, nagpakita po sa amin ng Diyos naming mga Hebreo
Kaya isinasamo naming payagan na ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa pamamagitan ng sakit o tikmaan. Sinabi ng hari ng Ehipto kina Moises at Aaron, "At bakit ninyo ilalayo ang mga tao sa kanilang trabaho? Bumalik kayo ngayon din sa inyong mga trabaho." Nang araw din yon, ipinatawag ng Faraon ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, lalo ninyong damihan ang kanilang gawain at lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi sila makapakinig ng kung ano-anong kasinungalingan. Kaya nanalangin si Moises, "Yahweh, bakit po ninyo pinahihirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa Faraon, ay lalo niyang pinahirapan ang inyong bayan, ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Ngunit patitigasin ko ang puso ng Faraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isa na lamang salot ang ipadadala ko sa Faraon at sa buong Ehipto at papayagan na niya kayong umalis. Hindi lamang niya kayo papayagang umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi rin yon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain ito. Ito ang Pasko ni Yahweh." Sa gabing yon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Nang hating gabing yon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan na matay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing yon, nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Nang gabi ring iyo'y ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Ehipto. Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo. At ipanalangin din ninyo ako."
Nanirahan ng mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, "Aalalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Mula ro'y inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa." Nang payagan na ng Faraon ng mga Israelita, hindi sa daan patungong Filistia sila pinaraan ng Diyos, kahit na yon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat na pula. Sila'y handang-handang makipaglaban. Sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap, at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pihahirot ng Baal-Zephon, sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang, sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan." Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit nating pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihahirot, sa tapat ng Baal-Zephon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo." وأنتم تصمتون. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo." Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa, sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito'y mga kawal ng Faraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang mga karwahe." Nang bumalik sa dati ang dagat, tatabunan ng mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang natira. Nang araw na yon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo,
Nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Ilim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moises at Aaron sa mga Israelita, "Mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto, at bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin." Idinugtong pa ni Moises, "Mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo?" Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano yon, kaya nagtanungan sila, "Ano ito?" Sinabi ni Moises, "Yan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol dyan." Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating salop bawat isang tao. Namulot nga ang mga Israelita. May kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Refidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." "Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh?" tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. "Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop?" Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. "Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin." Sumagot si Yahweh, "Magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo." "Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao." Yun nga ang ginawa ni Moises, at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok.
Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na nangyari sa Moises na yan na naglabas sa amin sa Ehipto. Sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Yun ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay yun ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, may ingay ng labanan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Binalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y natulog. كفرتم بالرب؟ Hinarap niya si Aaron. Ano bang ginawa nila sa iyo at pumayag kang gawin ang malaking kasalanang ito? Umakyat sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila.
Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot si Yahweh, kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahang ko ang bayang ito, papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tumapyas ka ng 2 batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. Sinabi ni Yahweh, makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, ito ang iniuutos sa inyo ni Yahweh. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang paggawi ng tabernakulo, ng tolda at ng mga tabing nito, ng mga kawit at ng mga patayo at pahalang na balangkas, ng mga tukod at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kaba ng tipan at ng mga pasana nito, gayon din ang luklukan ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan, ng mga kagamitan nito, ng mga ilaw at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng insenso, pati ang mga pasana nito, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ng kortinang ilalagay sa pintuan ng tabernakulo, ng altar na sunugan ng mga handog, ng parilyang tanso, ng mga pasanan at ng mga kagamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. Lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito'y isa-isang tiningnan ni Moises at binasbasa ng matiyak na nangyari ang mga ito ayon sa iniutos ni Yahweh. Nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. At mula sa bundok ni Yahweh, naglakbay sila ng 3 araw. Ang kaba ng tipan ay iniuna sa kanila ng 3 araw para ihanap sila ng lugar na pagkakampuhan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmana ng Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbili na ni Moises. Sa Negeb kayo dumaan, saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tingnan ninyo kung malalakas o may hina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti. Tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi, at kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyo ang inyong loob, at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipo noon sa paran.
sakop ng Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan ng bungang kahoy na kinuha namin doon. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya. Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang lider na mangunguna sa kanilang pagbalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan, ngunit pinantaang babatuhin sila ng mga ito. Kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kalwalhatian sa ibabaw ng tol ng tipanan. Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nilang lahat ng mga himalang ginawa ko para sa kanila? Padadalhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana. At ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila. Sumagot si Moises, malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin ninyong yan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang, sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay, at nalulukuba ng aking kalwalhatian ang buong mundo, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Nagalit nga sa kanila si Yahweh. Kaya sila'y ginawa niyang mga lagalag sa ilang sa loob ng 40 taon hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. Nang unang araw ng 11 buwan ng 40 taon mula nang sila'y umalis sa Ehipto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang
sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. ليعرف ما في قلبك. أتحفظ وصاياه أم لا؟ Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain, لأن الرب آت بك إلى أرض جيدة. lupaing sagana sa tubig, maraming batis, أرض at أنهار bukal na وينابيع umaagos sa mga burol at mga kapatagan. تنبع بالبقاع والجبال. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. من بني Dapat إسرائيل kayong makinig sa kanya. فاسمعوا له. Ngayon narito tayong lahat sa harapan ni Yahweh upang manumpa sa pangalan ni Yahweh at makipagtipad sa kanya. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, ipinapahayag niyang kayo ang kanyang bayan at siya ay inyong Diyos, tulad ng kanyang ipinangako sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. إبراهيم وإسحاق ويعقوب. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Hordan. لأنكم لا محالة تهلكون. أنا اليوم 120 taon na ako ngayon at hindi ko na kayo kayang pamunuan. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako maaaring tumawid sa Hordan. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng sambayanan ng Israel ay sinabi ang ganito: تشدد. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. وأنت تقسمها بينهم. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, أمامك. sasamahan ka niya, هو يكون hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. ولا يترك Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. ولا ترتعب. لا تخف ولا ترتعب. Umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Ipinakita sa kanya roon ni Yahweh ang buong lupain, mula sa Gilead hanggang Dan. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Yan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang ibibigay ko ito sa kanilang lahi. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating." At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab, tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Beth Peor. Ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moises na nakipag-usap ng harap-harapan kay Yahweh. Wala na ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito.
Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. כי המצווה הזאת